Kung nasa 30s, 40s o 50s ka na ngayon, huwag mo munang skip ang video na to dahil may mga SSS mistakes na pwedeng magpababa ng magiging pension mo at ang problema, hindi mo mararamdaman ang epekto nito ngayon. Walang warning, walang notification at walang magsasabi sa iyo na may mali. Sa maraming kaso, nalalaman lang ito ng mga tao kapag malapit na sila mag-retire. Sa kanila makikita na mas mababa pala ang pension na inaasahan nila. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang mas nakakagulat, marami sa mga taong naapektuhan nito ay hindi naman tumigil maghulog. Regular silang nagbabayad, disiplinado sila, akala nila tama ang lahat. Pero may mga blind spots na unti-unting nakakaapekto sa pension at benefits nila nang hindi nila namamalayan. At ang number 3, ito ang mistake na dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagugulat sa laki o liit ng pension na lumalabas sa computation nila. Dahil iba ang inaakala nilang formula sa totoong formula ng SSS. Isipin mo ito, dalawang taong parehong naguhulog sa SSS sa loob ng maraming taon. Parehong masipag, parehong walang mintes, parehong naniniwalang ginagawa nila ang tama. Pero pagdating ng retirement, mas mataas ng ilang libong piso bawat buwan ang pensyon ng isa. Bakit? Hindi dahil mas matagal siya naghulog, hindi dahil mas masipag siya, kundi dahil naiwasan niya ang ilang mistakes na hindi napansin ng karamihan. At dito nagkakamali ang maraming miyembro. Akala nila basta tuloy-tuloy ang hulog sa SSS, automatic nang magiging maayos ang pension nila. Pero ang pension ay hindi lang tungkol sa dami ng taon na naguhulog ka. May formula itong sinusunod, may mga rules itong ginagamit at may mga desisyong ginagawa mo ngayon na pwedeng makaapekto sa matatanggap mo pagdating ng retirement. Ang problema, hindi ipinapakita ng SSS app o portal kung alin sa mga desisyong ito ang pwedeng magpababa sa pension mo sa inaharap. Kaya maraming miyembro ang kampante na okay ang lahat hanggang sa makita nila ang epekto pagdating ng panahon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 SSS mistakes na dapat mong malaman habang may oras ka pang ayusin ang mga ito. Simulan natin sa number 1. Importante muna itong linawin. Kung empleyado ka, automatic na sinusunod ng employer mo ang current SSS contribution table base sa totoong sweldo mo. Hindi mo ito kailangan i-adjust ng manual, pero may isang malaking blind spot dito. Ang totoong mistake, hindi mo bine-verify kung ang bracket na talagang na-post sa record mo sa SSS ay tumutugma dapat sa bracket mo. Bakit ito nangyayari? Kung gumagamit ang employer ng lumang version ng SSS contribution table, halimbawa, hindi pa na-update sa bagong schedule, pwedeng ma-deduct sa iyo ang lumang bracket amount kahit pa tumaas na ang totoong sweldo mo. Halimbawa nito, isang empleyado na tumaas na sweldo niya ng 900 pesos. Dapat ay lumipat na siya sa susunod na bracket. Pero dahil gumagamit pa ang kanilang payroll system ang lumang table, mananatili ang deduction niya sa parehong amount sa dalawang sunod-sunod na sahod. Hindi niya ito kasalanan, pero kung hindi niya na-check, hindi niya malalaman. Ang iba pang senaryo, kung self-employed, voluntary member OFW ka, ikaw mismo pumipili ng MSC mo sa loob ng allowed range. Kung hindi mo ito ina-adjust kasabay ng totoong kita mo, mas mababa ang i-reflect sa average MSC mo sa buong contribution. At ito ang direktang nakakaapekto sa pension formula mo. Ang tamang gawin, kahit empleyado ka, regular mong i-verify sa may SSS portal sa contribution history tab kung ang monthly salary credit na naipost ay tumutugma sa current na sahod mo. Kung self-employed o voluntary ka naman, ikaw ang dapat mag-adjust ng MSC mo paminsan-minsan kasabay ng totoong kita mo dahil hindi ito automatic sa kaso mo. Mistake number 2, pag-stop ng contribution pag nag-OFW o nag-freelance ka. Ito ang nangyayari. Regular kang nagbabayad habang employed ka sa Pilipinas. Tapos nag-abroad ka o lumipat sa freelance o gig work. At dahil wala nang automatic deduction sa payroll, tumitigil ang contributions mo. Hindi dahil ayaw mo pero dahil walang nagpapaalala. Ang totoong epekto nito, kung may gaps ang contribution history mo, hindi lang ito nakakaapekto sa bilang ng mga hulog mo.
Nasisira pa nito ang continuity ng iyong credited years of service na isa sa dalawang factor sa pension formula. Kung OFW ka o self-employed, ang tamang setup ay i-register bilang voluntary o OFW member agad. Hindi pagkatapos ng 6 na buwan o 1 taon ng tigil. Ang ilang araw na delay sa pag-register ay pwedeng maging buwan o taon na gap sa totoong record mo. Mistake number 3, akala mo mas mataas ang hulog, automatic mas mataas ang pensyon. Ito ang isa sa pinakakaraniwang maling akala tungkol sa SSS. Maraming miyembro ang niniwala na kapag nagbayad sila ng malaking contribution, automatic ding lalaki ng malaki ang magiging pension nila. Pero hindi ganon kasimple ang formula. Ang pension mo ay hindi nakabase sa isang contribution lang o kahit sa ilang buwan lang na mataas ang hulog mo. Tinitingnan ng SSS ang iyong salary credit history para makuha ang average monthly salary credit na ginagamit sa pension computation. Kaya posible na 2 tao ang parehong naguhulog ngayon ng mataas na contribution pero magkaiba pa rin ang magiging pension nila dahil magkaiba ang naging contribution history nila sa nakaraan. At dito nagkakamali ang maraming miyembro. Nakatingin sila sa contribution na binabayaran nila ngayon pero hindi nila naintindihan kung paano ito nakakaapekto sa mismong formula ng pension. Ang tamang gawin, intindihin kung paano talaga kinukumpute ang pension bago gumawa ng malaking desisyon tungkol sa contribution level mo. Dahil kung hindi mo naintindihan ang formula, mahirap malaman kung ang dagdag na hulog mo ngayon ay nagbibigay ba talaga ng makabuluhang dagdag sa magiging pension mo. Sa ngayon, baka napapansin mo na ang problema sa SSS ay hindi lang tungkol sa paghuhulog. Minsan, ang mas mahalaga ay ang mga rules na hindi alam ng karamihan. At ang susunod na mistake ay isa sa pinakamahalagang halimbawa nito. Mistake number 4, hindi mo alam ang age 55 rule ng SSS. Maraming miyembro ang hindi alam na may isang mahalagang rule ang SSS na nagsisimulang makaapekto sa iyo pagdating mo ng edad na 55. At kapag nalaman mo ito ng huli na, wala ka ng paraan para balikan ang dating setup. Kung self-employed, voluntary member o OFW ka, may kalayaan kang mag-adjust ng monthly salary credit mo habang mas bata ka pa. Pero pagdating ng edad na 55, may limitasyon na kung gaano kabilis mong may tataas ang MSC mo. Sa madaling salita, hindi na ganoon kadaling baguhin ang contribution level mo kumpara noong mas bata ka pa. Kaya kung ang plano mo ay hintayin muna ang 55 bago seryosohin ang pension planning mo, maaaring mas kaunti na ang options na available sa iyo pagdating ng panahong yon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga taon sa iyong 30s, 40s at early 50s. Ito ang panahon kung kailangan mas marami ka pang flexibility para gumawa ng mga adjustments habang may oras ka pa. Ang tamang gawin, kung voluntary member, self-employed o OFW ka, pag-aralan mo na ang contribution strategy mo habang wala ka pa sa age 55 threshold. Dahil ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay mas madaling ipatupad kaysa sa mga desisyong susubukan mong gawin kapag malapit ka na sa retirement age. Mistake number 5, akala mo sapat ang SSS pension. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Ang pag-asa lang sa SSS pension bilang pangunahing pagkukunan ng pera sa pagre-retiro nang walang ibang source tulad ng MP2 o iba pang investments para punan ang kakulangan. Kahit ma-maximize mo pa ang SSS mo, may isang katotohanan na maraming Pilipino ang ayaw harapin. Hindi ginawa ang SSS pension para tustusan ng buong retirement mo. Foundation lang ito. At kung ito lang ang plano mo, malamang doon mo lang mararamdaman ng problema kapag wala ka ng regular na kita at retired ka na. Ang tamang setup, gamitin ang SSS bilang foundation pero may parallel na ginagawa ka. Kahit pa simpleng MP2 contribution kada buwan para may second layer ang retirement mo. Balikan natin ng mabilis lang. Number 1, i-verify ang MSC na nakapost sa record mo. Number 2, iwasan ang gaps sa contribution. Number 3, intindihin ang pension formula. Number 4, alamin ang age 55 rule habang may oras ka pa. At number 5, huwag umasa sa SSS pension lang para sa retirement mo.
Kung gusto mong malaman kung saan ka eksaktong nakatayo ngayon base sa edad mo, meron akong video kung saan breakdown ko ang exact na dapat mong gawin sa 30s, 40s at 50s. I-click mo lang sa screen o sa description. Mag-subscribe ka rin dito sa The Brown Investor kung gusto mong malaman ng mga updates na ganito. Dahil madalas, ang pagkakaalam mo ng isang detalye lang ay yung magliligtas sa pension mo sa mga susunod na taon.